Ilang araw pa lang ang lumipas pagkatapos ay ibinalita na kasalukuyang nilalakad na ngayon ang isa sa mga big fight sa taong kasalukuyan, ang salpukan ng dalawang undefeated boxers. Ang isa ay undisputed bantamweight world champion na Naoya the Mouncer Inoue. At ang isa naman ay ang unified super bantamweight champion na si Stephen "Coolboy" Steph Fulton. Itong si Inoue ay co-promoted ng Top Rank, habang itong si Fulton naman ay under Premier Boxing Champions. Ang dalawang nasabing mga promotions ay bira lamang itong nakipag-ugnayan sa pagpropromote ng laban. Pero dahil sa co-promoter ni Inoue na si Akihiko Honda, nagawa niyang hilain si Fulton na unang beses sa laban sa labas ng Amerika, at nagawa nila na ang kampiyon pa ang dadayo sa lungga ng binansagang halimaw. Pero alam niyo naman mga kwento, sa aking mga nakaraan na videos ay naibagi ko na sa inyo na handa itong si Fulton na dadayo sa bansang Japan. Basta kikita siya ng limpak-limpak na salapi na masigit ang kikitain niya kaysa ang laban ay gaganapin ito sa bansang Amerika. Kaya ibig sabihin, kahit na kampiyon itong si Fulton, hindi niya matatanggihan ang bulong at alulong ng tumataginting na perang gumugulong. Pero ganun pa man, alam naman natin na sa panahong naghamon itong si Inoue kay Fulton ay minaliit niya ito at sinabing sobrang maliit ang katawan ni Inoue at pandak pa, mahirapan ito sa kanya na magbitaw ng mga kombinasyon, lalong-lalo na itong si Fulton daw ay hindi raw katulad ng ibang mga nakalaban ni Inoue na nakatayo lang sa harapan. Mga kakwento, ganito kasi ang estilo ni Fulton sa pakikipaglaban at ang kanyang record pa mismo ang nagpapatunay dito. Dahil 21 wins, meron lamang siyang 8 knockouts, bali 38.1% lang ang kanyang knockout percentage. Hindi katulad ni Inoue na sa 24 wins, meron siyang 21 knockouts at bali 87.5% ang kanyang knockout percentage. Ang kaibahan lang nila ni Paul Butler at ni Fulton ay hindi lang gumagamit ng swabbing lateral footworks, dahil isa rin siyang volume puncher, in and out. Katunayan, ayon sa ESPN News, kadalasan sa mga laban ni Fulton ay nagpapakwala ito na mahigit 1,000 suntok, lalong-lalo na mga kakwento na maraming mga laban si Fulton na umabot talaga sa desisyon. Kaya dito na magkakalaman kung sino nga ba ang mangingibabaw, ang Coolboy Steph ba o ang binansagang halimaw. Kaya naman mga kakwento ay nagsisimula ng pinaliyab ni Stephen Fulton ang kanyang boxing gym kung saan siya nagsasanay ngayon. Talagang seryoso na ang kampiyon na si Fulton para maikaw na ang matagal nang nagwawalang halimaw na nangangarap na makakalapa sa ngayon ng isang bigating biktima. Kaya tara, ating tungayan ang konting pasilip ni Stephen Fulton sa kanyang mga sparring sessions at kanyang paghanda na rin sa darating niya na laban kontra yan kay Naoya Inoue. Samantala, dahil ang pinili ni Fulton na lalabanan ay itong si Inoue, ibig sabihin lang, hindi niya pinili si Brandon Figueroa na kung tutuusin, magkakaroon na sana sila ng rematch sa 126 pounds para sa interim WBC featherweight title na aprobado na at mandated pa ng World Boxing Council Committee noon pang nakarang taon. Kaya dahil dito, nagbigay ito na isang malaking oportunidad sa ating kaubayan na si Mark Magsayo na siya na ang harap kay Brandon Figueroa sa tulong na rin yan ng mga handlers niya. At ngayon ay kasalukuyang nilalakad na ito at ang target date ay ngayong March 4. Kaya masasabi na rin natin na dahil sa ginawang desisyon ni Fulton, nagbunga ito ng malaking pagkakataon kay Magsayo. Si Magsayo ngayon mga kwento ay may kartada na 24 wins, 1 loss at 16 knockouts, habang itong si Brandon Figueroa naman ay may kartada ito na 23 wins, 1 loss, 1 draw at 18 knockouts. Mas matangkad naman itong si Figueroa kay Magsayo dahil meron siyang 5 feet and 8 inches, habang si Magsayo naman ay 5 feet at 6 inches. May bintay rin itong si Figueroa sa reach dahil meron siyang 184 centimeters, habang si Magsayo naman ay 173 centimeters. At may lamang din si Figueroa kung knockout percentage ang ating pag-uusapan dahil meron siyang 72% knockout percentage,
habang si Magsayo naman ay 64% lamang. Kaya dito masusubukan ang husay at galing ng ating kababayan na si Magsayo. Pero idol, ang hamon na ito ay alam naming kayang-kaya mo. Harder. Sakitan dito no? Akala nila kasi hindi masakit eh. Dito, it's not hurt. It's like shit. Go 5 seconds. Mga kakwento, ayon nga sa kasabihan, if you want to be the best, you've got to beat the best. Kung gusto mong maging pinakamahusay, kailangan mong talunin ng sinuman ang pinakamahusay. Ang ating kababayan na si Magsayo, magbabalik mula sa kanyang pagkatalo. Nawalan man siya ng titulo, pero hindi dito nasusukat ang katangiang meron ang dating kampiyon na si Magsayo. Ang tunay na galing at kalakasan ng kampiyon ay hindi lang nasusukat yan sa panahong sila ay nananalo, dahil minsan bibilib ka sa muling pagbalik nila mula sa pagkatalo. Ganyan talaga ang buhay boksingero. Magkakalasap ka ng tamis ng tagumpay at pait din ng pagkatalo. Pero tayo pa mga Pilipino, kilalang kilala na sa buong mundo na kahit anumang laban ay hindi tayo basta-bastang sumusuko. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay baka naman ay may oras ka dyan. Baka pwede niyo pong mabisita at i-follow na rin ang aking Facebook page sa mga naka-follow na. Maraming salamat sa inyo. At sa magpa-follow pa lang, maraming salamat in advance. At syempre shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mercy Nicor, kay kakwentong Rojolio Scorita, maraming salamat kakwento. Kay kakwentong Aldrey's World, at ikaw na nanonood ngayon, shoutout to you dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.